Naanyayahan po ang bawat isa na tayo ay tumayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Roma, Kabanata 16, Romans chapter 16. Binasa po natin kanina yung whole book of Romans. Ngayon po, basahin na lang po natin yung verses 25 hanggang 27. Romans 16, verse 25 to 27. Nariyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin sa ESV or English Standard Version. Romans chapter 16, verse 25 to 27. Verse 25, "Now to him who is able to strengthen you according to my gospel and preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages." Verse 26, "But has now been disclosed, and through the prophetic writings has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith." Verse 27, "To the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ. Amen." Tayo po'y sumandaling yumukot, manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami. Muli, O Diyos, sa buhay, kalakasan na aming pong tangan sa umagang ito, sa kapahingahan at pag-iingat niyo sa amin sa magdamag. At muli, Panginoon, kami ay nagtipon sa iyong itinakdang araw, ngayong pong araw ng linggo, upang manambahan po sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na sa bahaging ito ng pananambahan na kung saan ikaw ay mangungusap sa aming pong kalagitnaan, patuloy, O Diyos, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magbigay po sa amin ng kaalaman at kaunawaan, hindi lamang po iyon, Panginoon, kundi hangarin at kakayanan upang amin pong maganap lahat ng tagubilin ninyo sa aming buhay, na siyang ikatitibay po namin sa oras ng pagsubok, na siya pong ikalalago namin sa aming buhay pananampalataya, at siyang ikabubunga po namin sa aming buhay paglilingkod po sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil sa umaga pong ito ay muli tatanggapin namin ang pagpapala ng iyong salita. Alam po namin may dakila kang layunin sa bawat isa sa amin na naririto, sa bawat buhay po na naririto. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat na kami ngayon pa lamang sa katagumpayan ng iyong mga salita sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon. Ito pong aming nagkakaisang panalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung ating pong pagbabalik tanaw sa pangangaral po sa Book of Romans o sa sermon series on the Book of Romans, nakita ko po doon na January 7, 2024, nung una siyang naipangaral, no? So nag-start tayo ng sermon series na ito last year. Umabot din po siguro tayo ng 1.5 taon sa aklat po ng Roma. And praise God, dahil sa katapusan pong ito ay may pagbibilin po ang Panginoon sa atin, no? Last week, atin pong nakita yung pagtuturo po ni Pablo sa atin na yung Ebanghelyo ng Panginoong Kristo na punong-puno ng pag-asa ay may tamang pagtugon ang mga tumatanggap nito. At ano pong klaseng pagtugon ang ating dapat na gawin? Yung advancement of the gospel. Ikaw na nakatanggap ng pag-asa ng tinatawag na Ebanghelyo ng Panginoong Kristo ay dapat itong isulong. May tinatawag po na dakilang atas sa bawat mananampalataya. Lahat po ng nanampalataya sa Panginoong Kristo ay may layunin ng Diyos sa iyo na kung saan ay ibahagi mo ang kanyang ebanghelyo. And since last na po ito ng preaching ng Romans, muli papaalala ko sa inyo ano ang ebanghelyo. No? Dahil magtatapos na po itong ating Book of Romans, and I believe that some of here are first-timers. Bakit ka naririto ngayon is not an accident. Nais ng Panginoon na mapakinggan mo yung mabuting balita o yung ebanghelyo na sinasabi ko kanina na pag-asa ng lahat ng tao. Ano nga po ba ang sinasabi nating gospel? Sa Tagalog po ito ay mabuting balita o sa ibang salita na malalim ay ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Ano ba ang gospel? Kung may punto man sa buhay mo na kailangan mong makinig, ito yung panahon na ito na kailangan mong mapakinggan ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Dahil ang kahihinatnan nito ay pangwalang hanggan
na pagpapala sa iyo. Ano po bang gospel? May 4 na katotohanan po sa gospel na binabanggit. Una po, ang sinasabi ng ebanghelyo, ang Diyos ay banal. Pag sinabing banal, siya ay sakdal na walang kasalanan, malinis. Siya po ay banal. No? At ang Diyos po na banal ay Diyos na kung saan ay may pagkamuhi sa kasalanan. Kasi nga siya ay banal, siya ay may pagkamuhi sa kasalanan. At ang masamang balita ay lahat tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lagi ko pong binabahagi sa inyo na tuwing Friday, alam po ninyo yung schedule ko, no? Nasaan po ako pag Friday? Nasa Bilibid. Sa Bilibid po ay samot-saring taong ating nakakasalamuhan doon na may matitinding kaso. May kidnapping, may rape ng kanyang sariling anak, may pagpatay, matitinding kasalanan, no? At ang pananaw ng maraming tao, especially yung mga nasa sanlibutan, ang makasalanan ay mga nakapiit sa kulungan. Ngunit ang katotohanan, sinasabi ni Santiago, mabali mo lang ang isa sa utos ng Diyos, ay nabali mo ng lahat. So kahit siguro pagsisinungaling lang, 9 na utos, yun lang ang kasalanan mo na nagawa sa buong buhay mo, ang tingin pa din sa iyo ng Diyos ay makasalanan, pagkat siya ay banal na Diyos. So sabi po sa Romans 3, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung masamang balita. At ang kabayaran ng kasalanan ayon sa Roma 6 ay ano po? Review lang po tayo, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala pong sinasabi doon na ang kabayaran ng malaking kasalanan ay kamatayan. Ano man pong uri ng kasalanan yan sa pamantayan o pananaw ng tao, maliit man o malaki, isa ang kabayaran. At yun ay ang kamatayan. At ang kamatayan pong ito ay hindi lamang yung physical na kamatayan. Dahil lahat naman po tayo mamamatay ng physical. Kristiyano man o hindi, mamamatay ng physical. Ang tinutukoy po ng Biblia na sinasabi pong kamatayan na kabayaran ng kasalanan ay yung walang hanggang pagdurusa sa lugar ng impyerno. At alam natin na doon sa lugar pong iyon ay talagang wala ng pag-asa. Kahit tumawag ka ng tumawag sa Diyos, ay hindi ka na niya ililigtas dahil huli na ang lahat. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At maraming nag-iisip, at maging tayo din naman lahat dati, iniisip natin na, ay, alam kong solusyon dyan. Gagawa na lang ako ng mabuti. Ngunit anong sinasabi ni Propeta Isaiah sa atin? Kayo pong magsabi. Anong sabi ni Isaiah? Ang ating mabubuting gawa ay ano? Maruming basahan sa harap ng Diyos. Hindi po sinasabing huwag tayong gumawa ng mabuti. Ang sinasabi po ni Isaiah, huwag mo lang iisipin na ang mabuting gawa mo ay magliligtas sa iyo. Para sa ilustrasyon, sa hukuman po, lahat yung mga nasa Bilibid, nahatulan na yun eh. Yun ang kaibahan ng city jail. Pag city jail, naghihintay pa ng basa yan. Pag Bilibid na, mga sentensyado na yan. Binubunok na nila. Kaya yung city jail, under yan sa DILG, ang NBP or New Bilibid Prison ay under po sa justice system natin. Nabasahan na sila. Ano pong punto natin? Sa hukuman, kung ikaw ay nagkasala at may dala-dala kang basahan, pwede mo bang sabihin sa judge na, Judge, huwag mo na lang akong hatulan. Susuhulan na lang kita ng aking basahan. Pwede po ba yon? Anong mangyayari? Lalong maiinis sa'yo yung judge, maiinsulto sa'yo, lalo kang sesentensyahan. Sa hukuman pa lang ng tao yan. Subukan mo yan sa araw ng paghuhukom sa harap ng banal na Diyos. Palagay nyo, uubra na atin pong isuul sa Diyos ang ating mabubuting gawa? Hindi po. Kaya maling isipin po ng tao na ang ating mabubuting gawa ang tatapal sa ating kasalanan. Ang sugat po na patuloy na tatapalan lamang ng band-aid ay mabubulok. Kaya hindi po solusyon ang ating mabuting gawa upang tayo maligtas. Kaya ang tao walang pag-asa. Dahil lahat tayo makasalanan na at may hatol na ang Diyos, at dahil tayo ay walang magagawa sa ating kakayanan upang iligtas ang ating sarili, dahil baliwala ang ating mabubuting gawa pag ang usapin ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ka nga nandito kapatid, upang ipaalala muli sa iyo na walang pangalan sa silong ng langit na sukat na iyong ikaligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi si Birheng Maria, hindi si Apostol Pablo, hindi si San Pedro, hindi si San Juan, ang Panginoong Hesukristo lamang ang pwedeng magligtas sa iyo. Bakit?
Dahil siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo at kanyang binata yung ating kasalanan. Siya ang nagbayad doon sa kasalanang hindi natin kayang bayaran ng mabuting gawa. At siya din tamang po yung perpekto na namuhay na kung saan ay sinunod niya lahat ng utos ng Diyos na binali nating lahat. At ang ginawa ng Panginoong Kristo kung ikaw'y mananampalataya lamang sa Kanya, ay kanyang tatanggalin yung maduming damit mo na puno ng kasalanan at yung kanyang puting-puting damit na punong-puno ng kabanalan dahil sa pagsunod niya sa kanyang Ama ay siyang idadamit sa iyo. Ang kailangan mo lamang gawin ay manampalataya sa Kanya. Ano pong ibig sabihin ng manampalataya? Ang ibig sabihin ng manampalataya ay ito po, hindi lamang maniwala, hindi lamang kumilala, kundi sumunod sa Kanya. At pag sinabing sumunod sa Kanya, paano yun? Wala na siya dito, wala na siya pisikal. Kaya nga may Biblia. Iniwan ang Biblia upang ang kalooban niya ay Kanyang ihayag sa atin at doon po natin talikuran lahat ng kasalanan na sinasabi ng Biblia at lahat po ng utos ng Panginoong Kristo na dapat nating sundin. Ang pananampalataya po ay pananampalatayang may pagsunod sa Panginoong Kristo. Yan yung Ebanghelyo. Yan po yung good news. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Ika'y maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. At yan yung ating natunghayan sa Romans. No? From chapter 1 to 11, yung lalim ng Ebanghelyo ay talagang pinakita sa atin ni Pablo. At sa pagtatapos po ngayon, ito po yung ating mensahe sa umagang ito. No? Ikaw ngayon, kung ika'y nanampalataya sa Panginoong Kristo, nalalaman niya ang iyong buhay, nalalaman niya ang isip at ang iyong puso, kung ika'y nanampalataya sa Kanya at nakatanggap ng kaligtasan na ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ikaw ngayon ay merong ding atas sa iyo na ibahagi mo din ito sa iyong kapwa. Kaya nga dito po sa ating part 16, part 36, chapter 16 ng Romans, sa pagsasara po ng Romans, tinuturo sa atin ni Pablo na mahalaga na ikaw ay may pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya. Pagkatapos mong manampalataya kay Kristo, tapos na ba yun? Hindi. Kailangan mong makisalamuha, makipagkaisa, makibahagi sa mga kapwa mananampalataya upang upang ikaw ay bigyan ng kalakasan na magpatuloy sa iyong pananampalataya, na magpatuloy ka sa pamumuhay ng ayon sa Ebanghelyo at maibahagi mo din ang Ebanghelyo. Ito yung katapusan po ng chapter 16, no? Kaya nga, tanong po, di ba? Ito, nakikita nating observation. Yung hindi naman lasinggero, pero nasama sa mga manginginom, ano nangyari? Naging lasinggero na din. Yung hindi naman nagsusugal, sumama sa mga sabungero, mukat-mukat mo ang hinihimas na yung manok, sabungero na din. Kaya kung sino yung sinasamahan natin, ay na-influensyahan tayo, tama? Kaya dito, sinasabi po dito ni Pablo, para ikaw ay magpatuloy sa iyong buhay pananampalataya at sa misyon ng Ebanghelyo, ay samahan mo ay yung kapwa mo mananampalataya. Yun po yung ating sermon sa umagang ito. Sabi po dito, yung gospel faithfulness through gospel fellowship. Yung katapatan natin sa Ebanghelyo, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng pakikisalamuha din sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. At paano po natin makikita ito sa buhay ni Pablo? No? Makikita po natin ito sa buhay ni Pablo bilang halimbawa na kapag patuloy si Pablo sa kanyang misyon ng pagbabahagi ng Ebanghelyo na inatas sa kanya ng Panginoon dahil siya ay nagpatuloy sa pakikipagsalamuha sa kanyang kapwa mananampalataya. No? And three things po, yung commendation of the saints, yung confrontation of the subversive, and the celebration of the sovereign God. Sa tatlo pong aspeto natin makikita, ito pong katotohanan na ito na ating pagbubulayan sa umaga. Unang-una, verse 1 to 16. Sabi ko kanina kay Brother Romer, di ba may sagutang pagbasa tayo? Mukhang mahihirapan yung church sa sagutang pagbasa ngayon. Kasi puno ng mga pangalan na kakaiba yung binasa natin. Kahit ako nabubulol pag binabasa ko yung mga pangalan nila, no? Sino ba ang mga taong ito na nabasa natin kanina? Ito po yung mga saints o mga mananampalataya. Remember ito ang doctrinally and theologically tama na terminology. Yung saints,
Hindi po yung mga nililok na larawan o imahen. Pag sinabing saint sa Bible, ito yung mga mananampalataya. Ang ibig sabihin ng saints ay sanctified or set apart. Mga mananampalataya ni Kristo na inihiwalay na ng Diyos sa sanlibutan. No? Kaya dito, yung commendation of the saints, si Pablo, kanyang binigyang pagpupugay ang mga mananampalatayang ating nabasa. No? Ang daming pangalan eh. Nakita niyo po yon? Ang daming pangalan nating binasa. At dito, binigyan ni Pablo ng pagpupugay ang mga tapat na mananampalataya na kanyang nakasalamuha sa kanyang buhay. Dahil sa mga taong ito, siya ay napalakas. Dahil sa mga taong ito, siya ay nasuportahan na magpatuloy sa pananampalataya sa gitna po ng mga pagsubok at siya po ay nagtagumpay sa kanyang misyon ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. No? In verse 16, yung opening pa lamang, no? Nabanggit po doon yung napakaraming pangalan. No? Unang-una nabanggit doon, sabi sa verse 1, I commend to you, Sister Phoebe, a servant of the Church of Cenchreae. No? Alam ko, meron tayong kapatid dito, si Ninang Didi. Ang pangalan niya ay Phoebe. No? Sa Bible po kinuha yon, no? Si Phoebe po ay sino po si Phoebe na sinasabi dito ni Paul? Isa siyang mananampalataya, manlilingkod, taga-suporta, at mensahero, no? Ng early church noon. Si Phoebe po ay mayaman. Influential po siya. Kaya tawag sa kanya ay patron. Sinusuportahan niya ang iba't ibang ministeryo kabilang na kay Pablo. No? At si Phoebe, sa kabila ng kanyang yaman at impluensya, siya po'y mababang loob dahil naglilingkod siya sa iglesia. Hindi lamang po iyon, tinawag siyang deaconess. Ibig sabihin ng deaconess ay manggagawa na babae sa loob ng iglesia. At pinaniniwalaan na siya ang nag-deliver, etong binabasa natin na ito, na Book of Romans, siya ang nag-deliver nito patungo sa Roma. At sinasabi ni Pablo dito, kanyang binibigyang pagpupugay si Phoebe. Hindi lang po yon. May nabanggit pa, si Prisca at si Aquila. Mag-asawa po ito. Sino si Prisca at si Aquila? Sila po ay mag-asawa na kung saan ay mga Hudyo na nandun sa Roma. Yung bahay nila ang lugar saan nag-worship ang mga Christian sa Rome. Kaya nga po tingnan nyo, no? If you would study historically, biblically, ang church, hindi yung mga malalaking kapilya. Pag sinabi kasing church, naisip natin yung malalaking gusali ay church yan. No. Originally, the early church, they met sa mga bahay. Ang church is not the building, it is the gathering of the saints. Kaya kung saan nandun ang mga mananampalataya, nagtitipon, church yun. Mali po yung kaisipan na yung church ay yung magagandang mga gusali, matataas, no? Matatayog, magaganda, maluluwag. Hindi po. The church is the gathering of the saints. Yung kanilang pinaggagawa ng gawain ay kagaya po nito. Isang bahay lamang po. Doon po sila nag-meet sa bahay ni Prisca at ni Aquila. At sabi ni Pablo, itong mag-asawang ito ay naging generous din kay Paul. Dahil yung si Paul ay hindi masuportahan yung ministry, nag-share sila sa kanya sa pamamagitan ng pakikibahagi niya sa tent-making business nila. Gumagawa sila ng mga tent, no? Hindi pinagdamot ng mag-asawang ito kay Pablo. At gayon din, sabi din ni Pablo, ay kanilang binigay ang kanilang buhay sa kanya sa punto na nanganib ang buhay nila. No, nung may riot sa Ephesus, maaring si Prisca at si Aquila ang nagpatakas kay Pablo. Maraming pagkakataon ng kanilang buhay nanganib dahil sa pagsuporta nila kay Pablo. At ang dami pa pong pangalan, si Epanetus, si Mary, si Andronicus, si Junia, Ampliatus, Urbanus, Takis, yung mga pangalan pong yan ay mga totoong tao na nabuhay, mga mananampalataya na pinibigyan ng pagpupugay ni Pablo dahil sa kanila ay nakapagpatuloy si Paul sa kanya pong ministry. Alam niyo, hindi kakayanin ni Pablo. Alam natin na pagtitignan natin, no, among the apostles, although si Paul ay hindi naging among the 12 disciples, si Paul yung pinakamalayo yung naabot when it comes to gospel mission. Yun yung katugunan, ito din yung katotohanan na sabi ni Jesus na mas dakila pa yung magagawa ninyo kaysa sa akin. Kasi si Jesus doon lang within the Israel, pero si Paul
ay halos nasakop niya po ang buong Asya at hanggang Europa. Kaya hindi po magagawa lahat ito ni Pablo kung siya ay nag-iisa. No? Sabi po sa Proverbs 27:17, iron sharpens iron. Bakal ang nagpapatalas sa kapwa bakal. Kaya Kristiyano ang nagpapatalas sa kapwa Kristiyano. Hindi naman po sinabing iwanan na natin yung mga unbeliever na kaibigan natin, kamag-anak natin, colleagues natin, neighbor natin. Hindi po. Kasi they are our gospel, they are our missions. Hindi po dapat na iwanan sila. Pero ang sabi po dito, tayo po ay makisalamuha higit saan? Sa kapwa mananampalataya. Dahil ang ating pong pakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya nating mga kaibigan ay gagawin tayong mapurol ng mga Kristiyano. Sa halip na matalas ng mga Kristiyano, epektibo sa sinasabi po nating gospel mission, ay magiging tayo po ay mapurol kung ating sasamahan ay ang mga hindi mananampalataya. Kaya isa po ito sa mga prinsipyo na dapat po nating tignan. Sa pamamagitan po ng commendation ni Paul of the Saints, nakita natin yung kanya pong tinatawag na gospel faithfulness na nagmula sa gospel fellowship na ito. Sa pamamagitan po ng kanyang pagpupugay sa mga mananampalataya na ito, sa liham na ito, ay nakita natin yung kahalagahan na dapat nating palibutan ng ating sarili ng mga tao na meron pong tinatawag na damdamin o meron pong tinatawag na puso para sa Ebanghelyo. Na kung saan ay sila ang mag-iimpluwensya at susuporta sa atin upang tayo ay maging faithful or tapat sa gospel mission. Kaya pansinin niyo po, no? Sabi nga kanina, example, no? Kung sino sinasamahan mo, ay yun ang makaka-impluwensya sa'yo. So kung meron kang puso para sa Ebanghelyo, ay sumama ka sa mga tao na nag-e-Ebanghelyo. Isa po ito sa pagbibili na makikita natin sa chapter 16, verse 1 to 27. Pangalawang bagay po na makikita natin, paano tayo magpapatuloy sa katapatan sa pag-e-Ebanghelyo. Pangalawa po, makukuha din ito through the gospel fellowship sa loob ng iglesia. At makikita natin sa pangalawang puntos, yung verse 17 to 20, the confrontation of the subversive. Tingnan niyo po ulit ang inyong Bible, verse 17. Sa verse 17 po tayo, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Yung kanina, nagbigay ng pagpupugay si Pablo sa mga mananampalataya na dapat nating laging samahan. Dito naman, nagbilin siya na iwasan ang mga tao na nagdadala ng bulaang katuruan at naghahatid ng pagkakahati-hati ng iglesia. Yung confrontation ng mga, tinatawag po natin na pagharap sa mga subversibo. O yung nagdadala po ng tinatawag natin na pagkawatak-watak sa loob ng iglesia. Ang warning ni Pablo sa church sa Roma, hindi lahat ng pumapasok sa iglesia ay sincero. May mga maghahatid ng mga bulaang katuruan na kung saan ay magdudulot ng tinatawag na pagkakabahabahagi ng iglesia at masisira nito yung layunin ng Diyos para sa iglesyang yon. Kapag ang church ay hindi po tinatawag natin na nagkakaisa, mahirap maging tapat sa layunin nito ng pananambahan, pagdidisipulo at pag-eebanghelyo. Kaya sabi ni Paul, hindi lahat ng papasok sa iglesia ay tunay po na sincero. Darating at darating na meron pong mga huwad na mga tagapagturo na guguluhin ang iglesia. Kaya nga napaka-importante na tayo po ay hindi lamang dumalo ng pananambahan. Napaka-importante po na dumalo tayo ng discipleship. Bakit po? Kasi sa discipleship na ituturo sa atin yung tunay na aral ng Biblia at sa pamamagitan nun, magkakaroon tayo ng discernment kapag mayroong bagong katuruan na papasok o kapag mayroong pong tinatawag na bulaan po na tagapagturo, madidiscern kagad natin. Nung Friday po, napakaganda ng pag-aaral namin. Nandun po kami ngayon sa tinatawag natin na attributes of God.
Ano yung attributes of God? Attributes of God, yung mga katangian ng Diyos. No? Pinag-aaralan natin, saan galing? Galing ba yun sa opinion ko? Galing ba yun sa opinion ng mga elder? Hindi po. Galing sa Biblia. Pinag-aaralan po natin sa Biblia yung attributes of God o katangian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo, bago tayo maging mananampalataya, may kanya-kanyang version tayo ng Diyos. May kanya-kanya tayong imahinasyon ng Diyos na maaaring narinig lang natin sa iba, maaaring yun ay talagang katang-isip lang natin, hindi ayon sa Biblia. Kaya nga nung nag-discipleship kami ng Friday, pinag-aralan namin sino yung Diyos ng Biblia. Paano siya nagpakilala sa atin? Yung attributes of God. Pinag-aralan po natin yung kanyang tinatawag na independence, yung kanyang eternality, yung mga ganun pong klase na mga katangian niya. Bakit po tayo nag-aaral? Kasi meron nga pong papasok na mga bulaang katuruan at bulaang tagapagturo sa iglesia na kapag hindi po tayo nag-aralan sa isa't isa, ay madali po tayong malilinlang. Madaling magwawatak-watak ang iglesia, madaling masisira ang iglesia. Kaya nga si Pablo is napaka-straightforward niya. Walang paligoy-ligoy. Anong dapat gawin sa mga taong ito na papasok sa iglesia na may dalang bulaang katuruan at sisira? At magwawatak-watak sa iglesia, anong dapat gawin? Napaka-straightforward ni Paul. Ang sabi niya sa 17, avoid them. Iwasan sila. Of course, meron pong bilin ng Panginoong Kristo bago natin gawin yung avoid them. Matthew 18. Ano sinasabi sa Matthew 18? Yung apat na proseso. Pag may pumasok sa iglesia, may dala-dalang huwad na katuruan at ikaw munang nakarinig nun, kausapin mo muna siya. Tawagin mo siya na magsisi at tumalikod sa maling katuruan na kanyang dala-dala. Ikaw muna, isahan, kausapin mo siya. Sabi ni Jesus, step 1, ikaw na nakarinig ng bulaang katuruan niya, ikaw, hindi yung pastor, ikaw mismo, sawayin mo siya. At tawagin mo siya na magsisi. Pag di pa din siya nagsisi, step 2, anong gagawin? Tumawag ka ng witness para siya ipaliwanagan at anong gagawin? Tawagin siya na magsisi sa kanyang bulaang katuruan at sa kanyang ginagawa na pagwawatak-watak sa iglesia. Sabi ni Jesus po ito, Matthew 18, basahin nyo. Anong step 3? Hindi nagsisi. Step 3, sabihin na sa buong iglesia. Anong layunin? Hindi upang ipahiya siya, kundi upang ang buong iglesia ay pagtulong-tulungan siya na sawayin sa kanyang maling katuruan at sa kanyang mga ginagawa na pagwawatak sa iglesia. At upang ang buong iglesia ay hindi niya malinlang na. I-inform natin siya, ang buong iglesia. Step 3. And step 4, ano yun? Pagdating ng step 4, talagang naging matigas siya sa kanyang bulaang katuruan at siya pa nagpapatuloy sa pagwawatak-watak ng iglesia. Anong sabi? Tanggalin na siya sa tinatawag na pagiging miyembro ng iglesia. Tanggalin ang pribileyo ng kanyang paglilingkod sa ministeryo at tanggalin yung kanyang pribileyo ng pagkokomunyon. Hanggang siya ay magsisi. Nakailang step po? 4. Doon na papasok itong sinasabi ni Pablo. Avoid them. Kung ang ginagawa po ng taong ito sa loob ng iglesia ay bulang katuruan at pagwawatak-watak sa iglesia, ang sabi ni Paul, avoid them. At paulit-ulit na tinuturo ito ni Paul sa 1 Corinthians 5, 2 Thessalonians 3, Titus 3, at kahit si Apostle John, itinuro niya ito sa 2 John chapter 10 hanggang chapter 11. Avoid them. May kukwento lang po ako sa inyo. Nung Friday, ay klase nga natin sa Bilibid. May pagtuturo po tayo doon. Ang tinuturo po natin doon na ino-offer natin po doon na subject para sa mga bilanggo na mga manggagawa na, mga Christians na ito, mga manggagawa na sa iglesia, at yung iba'y pastor na mga bilanggo, tinatry natin sila sa tinatawag nating biblical counseling. Part kasi ng calling ng isang pastor or elder sa church yung magbigay ng biblical counsel. So yung material natin is biblical counseling. Na discover ko po na ang isa sa mga estudyante doon ay hindi pala Trinitarian, kundi siya ay oneness. Ito, pinag-aaralan po natin ito sa Friday night, kaya importanteng umattend kayo na
kayo po ay familiar sa mga term na ito. Oneness po siya, nasa modalism siya. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya naniniwala sa triune God na pinaniniwalaan sa Biblia at pinanatili na ng mga sinaunang mananampalataya hanggang sa umabot sa atin. Yun ang orthodox na teaching ng Bible when it comes to the Godhead, Trinity. There is a Father, there is a Son, Holy Spirit. They are all equal in essence and power, but they are one God. Sa Kanya hindi ganun. Isa ang Diyos, noong Old Testament, siya yung Father. Sa New Testament, siya si Jesus. Ngayong Church Age, siya na yung Holy Spirit. That is a false teaching. That is heresy. That is called modalism. Ano pong ginawa ko? Kinausap ko siya. Kapatid, yan na ba talaga ang iyong stand? Kasi hindi kita pwedeng pag-graduatein sa course na ito na magkaiba tayo sa essentials. May tinatawag po na essentials and non-essentials. May mga essentials na doctrine of the Christian faith, may mga non-essentials. Anong non-essentials? Kung gaano kadalas mag-communion, o may drum set ba dyan pag nag-worship, hindi pwedeng magkaiba-iba tayo doon. Yun yung mga non-essentials. Pero ito ay essential. Bakit siya essential? Kasi ito ay pagkilala sa Diyos. Kasi kapag sabi ng unang commandment, pag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, you are committing idolatry. At kapag ibang Diyos ang iyong pinaniniwalaan, ibang ebanghelyo din ang iyong pinaniniwalaan. Kaya ano po nangyari? Hindi ko siya pwedeng ipasa. Kasi ito ay essential. Ang concern ko ay hindi po yung credits niya sa TASTAM, na kung saan mababawasan yung kanyang sentensya pag binigyan ko siya ng course, natapos niya yung course, hindi po yun ang aking concern. Yung kaluluwa niya ang concern ko. Kasi he's believing on a different God in a different gospel. Sa loob ng iglesia, pwede din mangyari yan. Na may papasok po na bulaang tagapagturo at kanya pong guguluhin ang kawan hanggang sa ito'y masira at magkaroon po ng tinatawag na ma-abrupt yung purpose ng Diyos para sa iglesia. Kaya nung sabi po, the final step after nung kay Jesus sa Matthew 18, sabi ni Paul, avoid them. Alam niyo bakit? Kung patuloy tayong sasama doon po sa tinatawag nating nagmamatigas sa loob na pinaniniwalaan ng bulaang ebanghelyo, paano ka ngayon magpapatuloy sa ebanghelyo? Maaaring ikaw ay mahila at mapahamak. Kaya it may seem harsh, no? Especially maraming churches ngayon, hindi na po sila nagpapatupad ng church discipline. Sige lang, yung pastor hindi nagtutuwid ng mga miyembro, hindi nagsasaway. Sige lang, sige lang. Kaya sabi nila, pag pinapatupad natin ito, medyo ang CWC medyo harsh. No, it is not harsh. Alam niyo bakit? Gracious pa nga po eh. Kasi 4 na beses po siya na inabot. Ngunit hindi po siya nagsisi. Minsan nga sobra pa sa 4 na beses na kinakausap. Pero anong final po dito? Sabi, avoid him. Hindi po siya harsh. Very gracious nga po ang step na ito. Kasi anong pong gagawin natin? Kung hahayaan natin siya sa loob ng iglesia at ganun ang kanyang paniniwala, hindi natin kakausapin. Ikakapahamak ng kanyang kaluluwa yon at ng buong iglesia. No? And that is not loving. Kaya sabi po ni Paul dito, sa pamamagitan ng kanyang konfrontasyon sa mga sumisira sa iglesia, natutunan po natin ang kahalagahan ng pakikinig po sa babala ng mga leader sa iglesia at pag-iwas sa mga di nagsisisi na mga bulaang tagapagturo na nagdadala po ng division sa iglesia, maaari po tayong malinlang. At hindi po tayo maging faithful sa gospel mission. Kaya importante po ito, yung confrontation of the subversive o yung kitawag nating church discipline. We're not after numbers. Ang iglesia po, hindi tayo after sa numbers. We are after dun po sa lost sheep na makikinig po sa truth ng Panginoong Hesukristo. Marami akong nakausap sa ating church. Naintindihan ko din naman po, maraming nalulungkot kasi dati napakadami natin. Maraming nalulungkot kasi marami daw umalis.
Naintindihan ko naman yon, yung kanilang damdamin na gano'n. Nakakalungkot naman po talaga kapag may mawawalay po sa atin na ating nakasama sa iglesia. Ngunit kung hindi naman po sila tatalima sa salita ng Diyos, ano ang saysay na sila'y manatili dito? At tayo lamang po, magiging pabigat lamang po sila. Hindi tayo makakatakbo, kagaya ng sinasabi ni Paul, run the race. Hindi po natin magagawa yung kalooban ng Diyos ng pagdidisipulo, tapat na pananambahan at pag-eebanghelyo kung meron po tayong daladalang bagahe. Na kung saan ay yung mga tao pong iyon na walang pagtalima sa salita ng Diyos. Yun po yung kahalagahan ng ginagawa po nito ni Pablo na ating ginagawa din sa iglesia upang tayo po ay magkaroon ng pagtutulungan sa pagsusulong ng ebanghelyo. And finally, sa verse 25 to 27, nagtapos po ang liham ni Pablo sa pagsamba sa Diyos. Verse 25, now to him who is able to strengthen you according to my gospel in the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages. Natutunan po natin from the previous passages sa mga nauna pong talata na ayon po sa ministeryo ni Pablo, na kanyang pakikipagbahagi po sa mga Kristiyano, ay nakatanggap po siya ng kalakasan. At siya'y naging tapat sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ngayon ay pinapakita sa atin ni Pablo, saan ba talaga nagmumula ang kalakasan na ito? Ito'y hindi nagmumula sa ating assembly. Yun lamang po yung daluyan ng kalakasan. Ultimately, ang kalakasan po na ating natatanggap sa ating pagtitipon ay galing po mismo sa Diyos. Kaya nga po napakahalaga, laging sinasabi sa atin, Hebrews 10:24 to 25. Do not forsake the assembly of the church. Tuwing may pagkakataon, especially the Lord's Day na tayo magtipon-tipon, dapat tayong magtipon. Hindi yung pag-feel lang natin. Hindi yung pag may okasyon lamang, pag birthday natin o anniversary, o pag may problemang mabigat. Hindi po. Dapat po tayong laging magtipon-tipon dahil diyan dinadaloy ng Diyos yung kalakasan na kakailanganin natin para sa isang linggong darating. Kaya nga po, pagdating ng Sunday, pag di kayo nakapag-church, di ba, parang may kulang. Nakaramdaman niyo po yun. Minsan may valid reason naman to skip church. Pero kulang pa din. No? May kulang. Alam niyo bakit? Kasi through the assembly of the saints, sa pagtitipon ng mga mananampalataya, diyan po pinadadaloy galing sa Diyos yung kalakasan na ating kakailanganin upang tayo patuloy na mamuhay ng ayon sa Ebanghelyo at isulong ang Ebanghelyo sa mga susunod na araw na darating. Kaya ang galing ng design ng Lord weekly. Hindi sa atin binigay ng Lord yung strength ng isang bulto na. Binibigay niya yon linggo-linggo sa pamamagitan ng mga mananampalataya sa pagtitipon. Although hindi perpekto yung katabi mo, pero ginagamit yan ng Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala. Kaya sinasabi dito ni Pablo na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang tayo manatiling tapat sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi din po sa talatang yan, yung sinasabing mystery of the gospel. Yung ebanghelyo po ay nahayag na sa atin. At tingnan nyo po, every time na nare-remind tayo ng gospel, kahit paulit-ulit na yon, nabibigyan tayo ng kalakasan. Kaya importante po na tayo ay magsama-sama, magtipon-tipon. Actually, hindi lang every Sunday. Ewan ko lang po, taas po yung kamay na nandito ng Friday. Ang ganda ng pag-aaral natin.